Nakapag-motor na tayo sa lahat ng 82 provinces ng Pilipinas. Pero paano nga ba ako naghahanda bago mag-long ride? Pag-uusapan natin ang chinecheck ko sa motor, sa ruta, at syempre, sa sarili bilang rider. Simulan natin sa motor. Bawat biyahe, dapat lagi mong i-check ang kabayo natin. Kung hindi ka pamilyar sa blow bagets, yan ang i-discuss natin. Kung alam mo na to, magandang paalala to. These are what the letters stand for. B for battery. Naranasan ko na dati na matagal kong hindi nagamit ang motor at nung aalis na para sa ride, ayaw na nitong mag-start. Always check the condition of your battery prior to your trip. Ang karaniwan na baterya ay tumatagal lang 1 hanggang 2 or minsan ay 3 taon pa bago maging papalitin. Pwede din gumamit ng battery tenders at ibang gadgets para maiwasang madiskarga ito at hindi na makaabala sa bawat biyahe. L for lights. Bukod sa visibility mo sa kalsada, ang ilaw ay isang effective mode of communication sa kalsada. Bilang riders, gumagamit tayo ng hand signals to communicate. Kaya lang, may mga pagkakataon na mas visible pa din ang signal lights. Halimbawa, para sabihin na babagal ka at liliko. Ganon din kung o-overtake at gusto mong makuha ang atensyon ng uunahan mo. Kaya laging i-check ito kung nagpa-function ang mga ito ng tama. Maraming nadidiskrasya dahil hindi nawawarn ang nasa likod mo na magsuslow-down ka na. O for oil. Isa ito sa mga pinakamahalagang liquid sa motor natin dahil nakasalalay dito ang performance ng makina natin. Ugaliing magpalit nito sa nakatakdang Preventive Maintenance Service or PMS para maalagaan ang motor natin. Pumili tayo ng langis na makakaprotekta laban sa heat degradation ng makina natin, lalo na sa demanding na mga biyahe. Napapanatili din ito ang engine performance kaya bawas sa aberya sa pang-araw-araw na biyahe. Dahil dito, hahaba ang buhay ng makina natin at mas matagal pa tayong magsasama ng partner natin in transportation. Kaya't Caltex Havolin Supermatic 40 na fully synthetic ang gamit natin. W for water or basically coolant. Para iwas overheat ng makina, laging i-check kung nasa tamang level ang coolant natin. B for brakes. Kung anong tuli ng motor mo, mako-compensate dapat din ito ang stopping power. Kaya make sure na hindi papudpod ang brake pads nyo, check nyo ang brake fluids, at ugaliing mag-brake test palagi. A for air or tire pressure. Riding on a suitable tire pressure for your wheels can be very crucial to safety. Too high can make it more slippery and too low can affect stability, not to mention the fuel efficiency. Lagi nyong i-check ang tire pressure. G for gas. I often have at least half full gas tank before a ride so it will be one less stop for refueling, especially on group rides so you won't make them wait. Engine. It's related to oil, which just means to make sure that the heart of your bike runs smoothly. T for tire. Check if your tires are still thick enough for a particular ride. Kung ilang libong kilometro ang ibabiyahe nyo, siguraduhin makapal pa ang gulong nyo. Siyempre, mas makapal ang gulong mo, mas maliit ang tsansa na mabutas ito at sumingaw ang hangin, lalo na sa mga mabababaw na tutusok lang. Always check the tire indicator if you're due for replacement. Again, this is for your safety. And S is for self. So speaking of self, you also have to check yourself, the rider. Hindi dahil nakaupo tayo sa motor natin sa biyahe, ay hindi na natin kailangan mag-exercise or magpakondisyon ng katawan. In fact, it is said that you can burn an average of 100 to 200 calories per hour on touring. Pwede ding tumaas ito syempre, depende sa maraming factors at sa klase ng ride. Halimbawa, mas demanding ang off-roading kaysa sa usual touring ride. Lalo na kung mabigat ng motor ang dala mo, kailangan mo magpalakas para ma-handle mo ito ng maayos. Mula sa pag-akay sa parking hanggang sa pagwasiwa sa twisties, kailangan mong palakasin ang katawan mo. You also need to check for any medical conditions, maintenance meds, nutrition requirements, etc. You also need to assess your skills and ride within your limits. Huwag piliting makipagsabayan sa experienced riders kung newbie pa lang tayo. This will save you from costly crashes or even save your life. Last but not the least, check the route. Always plan ahead. Check possible route options kung sakaling kailangan yung lumihis sa original na route, kaya it's better to familiarize yourself with the area na pupuntahan nyo. Huwag na huwag ka magre-rely 100% sa navigation apps tulad ng Google Maps or Waze. Plot your stops and take note of where to refuel, where to eat, which destinations to include in your itinerary, and set realistic time estimates. This will save you time, which is the most valuable resource,
money, and energy. Your itinerary doesn't have to be exact or perfect, but at least it will guide you along the way. From time to time, I also want a more adventurous approach where you just go and decide as you go. Saan naabutan ng gutom? Doon kakain. Saan naabutan ng pagod or antok? Doon maghahanap ng matutulugan. And this concludes our short guide on how I prepare for my trips. Alam kong bitin dahil marami pa tayong scenarios na pwedeng maidagdag. In fact, wala pa sa kalingkingan nito ng mga gusto kong i-share sa inyo. Kaya don't worry dahil gagawa tayo ng hiwalay na video na nakafocus lang halimbawa sa pagpaplano ng ruta. If you find this video informative, please click the like button and subscribe. Laging tandaan, pag inalagaan mo ang makina mo, aalagaan ka din ito. Once again, this is JT of Motor. Adios motoristas!